Okay po, tayo po ay magpasimula na. Kumusta po kayo? Nawain po nasa mabuting kalagayan ng bawat isa sa atin. Ngayong April 16, 2026, good morning, good afternoon, and good evening naman po sa ibang bansa. At tayo po ay magpasimula sa atin pong program sa umaga pong ito, Psalms Prayer Warrior. Welcome po ang lahat sa Praying Soldiers and Loving Messengers Soul Global Prayer Warrior ngayong 10:04 dito po sa Pilipinas. Ang ating pong team ngayong April ay King of Kings, Ruling with Purpose. Ang ating pong topic ay si Ella. Ang ating pong kay-text sa matatagpuan sa Proverbs 21 verse 1. Ang sabi po dito, ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon na parang batis ng tubig. Ibinabaling niya ito saan man niya ibig. Ang atin pong mga participants sa oras po na ito, atin pong banggitin ng atin pong presider niyong lingkod, Sister Jenny Valdez. Then ang atin pong opening prayer, Sister Annie Barrios. Susundan po ng musical offering ni Sister Ampi Garcia. Then ang mag-introduce po ng ating speaker sa araw po na ito, Sister Connie Sariola. At ang atin pong speaker sa oras po na ito, walang iba kundi si Pastor Glenn Cardona. Ang ating pong appeal song, Ma'am Junice Masaling. Then susundan po ng closing prayer by speaker. Ang magpapacilitate po ng ating question and answer, reflection sa tanghali or umaga pong ito ay walang iba kundi si Ma'am Junice Masaling. Then intercessory prayer po ni Sister Maria Teresa Litong. Ate Annie, bigay po natin ang panon sa iyo para po sa ating opening prayer. Tayo po ay manalangin. Sige po. Naririnig ba ako, Jen? Yes, Ate Annie. Sige po. Start na po tayo. Dalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan pa sa lahat. Sa mga oras na ito, kami po ay nagpapasalamat at kami nagkatipon-tipon sa aming platform na ito. Bagamat kami magkakalayo, kami po ay nagsama-sama upang kami po ay mag-aral ng inyong mga salita ng loob. Hiningi po na inyo kaming samahan ng presensya na inyong banal na espiritu para mas lalo naming maunawaan ang iyong mga salita. Nilalapit po namin sa inyo ang aming tagapagsalita sa umagang ito. Naway ang karunungan ng langit ang siyang mamutawi sa kanyang labi upang ang lahat ng kanyang sasabihin. Ito po ay maging kalakasan namin at magamit namin ito habang kami naghihintay sa inyo. Tulungan po ang bawat isa na narito, lalo tipit ang mga parating pa lang, naway sila rin po ay makapakinig ng inyong salita. Hinihingi po namin na inyo kaming linisin at patawarin sa anuman naming karumihan. At marami pong salamat sa pagdinig mo sa aming panalangin. Ang lahat ng ito ay hinihingi ko alang-alang pong lahat sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Ayan. Bago po natin mapakinggan si Ate Ampi, banggitin ko po ang ating mga kasama sa oras po na ito. Ayan, andyan po ang ating opening prayer, Sister Annie Barrios, Sister Ampi Garcia, Sister Connie Sariola, Daddy Ralph, Sister Edna Montehermoso, Sister MJ Razon. Ayan, kumusta Ate MJ ang iyong cellphone? Ang ating pong speaker, Pastor Glenn Marco Lopez Cardona, Sister Geraldine To, and Ma'am Junice Masaling,
Sister Maria Teresa Litong, Ma'am Shinene, Nanay Lucy de Guzman. Welcome pong lahat at ang atin pong mga nasa live. Good morning po. At ibigay po natin ang panahon kay Ate Ampi. In the heart of Jesus, there is love for you. Love most pure and tender, love most deep and true. Why should you be lonely? Why for friendship's sake? When the heart of Jesus has a full supply. In the mind of Jesus, there is thought for you. Warm as summer sunshine, sweet as morning dew. Why should you be fearful? Why take anxious thought? Since the mind of Jesus cares for those he bought. In the field of Jesus, there is work for you. Such that even angels might rejoice to do. Wise and artless sighing for some life work grand, while the field of Jesus seeks your reaping hand. In the home of Jesus, there's a place for you. Glorious, bright, and joyous, calm and peaceful too. Wide and like the wanderer, roam with weary pace. If the home of Jesus holds for you a place. Amen. Ibigay po natin ang Amen. panahon sa ating mag-introduce ng ating pong speaker. Ate Connie, go ahead po. Okay, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa ating mga kasama dito sa ating live stream. At ako po ay nagpapasalamat sapagkat muli tayo dumako na naman sa panibagong pag-aaral po ng ating mga hari. At ako ay nagpapasalamat sa ating tagapagsalita sapagkat siya po ay nagpaunlak na siya po ay maging tagapagsalita natin para sa oras na ito. Ang ating pong tagapagsalita, siya po ay pinanganak sa San Jose Occidental, Mindoro noong March 21, 1997 sa kanyang mga magulang na sina Brother Jose Cardona Jr. and Sister Loida Cardona. At siya po ang the only son and the youngest ng
kanilang family. At siya po ay nakapagtapos ng kanyang elementary sa San Jose Adventist Elementary School, batch 2009. Kaya batang-bata po ang ating tagapagsalita. Nagtapos po siya ng high school sa San Jose Adventist Academy at ang kanyang college life ay ginugol niya sa University of the Philippines sa pag-take niya ng course ng Bachelor of Arts and Theology. At ang kanya pong mga napaglingkuran sa loob ng 8 taong ministeryo niya sa paglilingkod, siya po ay na-assign sa Central Quezon 2 na ito po ay binubuo ng 4 na bayan, Dolores, Chaong, San Antonio, and Candelaria. Siya po ay naging assistant ni Pastor nung kami ay nasa Bawan, Central Batangas 1. Siya po ay nakipag-isang dibdib kay Mary Grace T. Cardona at sila po ngayon ay mayroong isang cute na anak, si Greco Marco Cardona. At siya po ay na-inspired sa Bible verse ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Mga kapatid, ikinagagala ko pong ipakilala sa inyo at ipagkaloob ang pagkakataon sa aming minamahal na inaanak sa kasal, si Pastor Glenn Lopez Cardona. Ibigay po natin sa kanya ang pagkakataon. Welcome, Pastor. Magandang umaga po mga kapatid. Magandang umaga po, Pastor. Para nagpi-feedback yung ano mo. Yan, nais ko lang pong ipakita mo ng aking mukha kasi mamaya ay mawawala yan dahil meron akong gagamiting PowerPoint para mas maging meaningful ang atin pong pag-uusap ngayong umaga. So, salamat po sa pagkakataon na ibinigay sa atin ng Panginoon para tayo magpangit-pangita ngayon pong umaga. So, ito pong aking mukha, medyo madilim kasi nakaharap ako po dito sa bandang against the light. So, hello po, good morning po. Kamusta kayo dyan sa iba't ibang panig ng sanlibutan? Masaya ang inyong lingkod na kayo po ay akin pong Good morning. umaga. So, sige po, tayo ay magpapasimula ng ating magiging pag-aral po. Inyo po bang nakikita na ang PowerPoint, mga kapatid? Ayan. Bago natin pasimulan ang Yes, ating Pastor. pag-aaral, ay nais nating magkaroon ng maiksing testimony patungkol sa answered prayer. Tayo ay nagkakatipon dahil ang grupong ito ay sama-samang nananalangin para sa gawain ng ating Panginoon. At kung mayroon mang mga prayer requests, kung mayroon mang mga pangangailangan para sa atin pong gawain, ay di tayo yun. We are working behind the scene bilang prayer network. Ang unang answered prayer, mga kapatid, sa aking pastoral life ay ang pagkakaloob ng katuwang. Ito po ang akin pong may bahay, mga kapatid. At sa kapanahon ng ito ay ito po ang amin pong maliit na sanggol. Kung inyong nakikita sa screen. So, supposedly, last Thursday ay ako po ay kasama ninyo. Dangan nga lang dahil sa tawag ng gawain at sa mga pinahintulot ng Diyos na mangyari, ay di napospone po yun. Kaya nga ngayon po tayo nagkasama-sama. Last Thursday, ang amin pong maliit na sanggol na ito ay nagkaroon po ng lagnat. At pagkatapos ng kinabukasan ay nag-ubo-ubo ng sunod-sunod, dinadalahit ng ubo. Hanggang sa napagtanto namin noong last Sunday,
sa pagpunta namin sa pag-check up sa pedya ay mayroon pala siyang namamagang lalamunan. Yun ang rason kung bakit pinahintulot marahil ng Panginoon hindi tayo nagpangita noong Huwebes. Kasi ang sabi ng Ninang Connie ay kung available ako ng Huwebes, dangan nga lang po ay ganun ang nangyari. So answered prayer dahil kahit papaano po ang aming maliit na anak na ito ay unti-unti nang nakaka-recover ngayon. Mas nag-less na yung kanya pong pag-uubo at mas less na yung kanya pong pamamaga ng kanyang lalamunan. So, ipagpatuloy natin ang atin pong pag-aaral ngayong umaga patungkol sa pagbabalik tanaw sa mga naging karanasan ng hari ng bayang Israel. At sa puntong ito ay mayroon tayong espesipikong haring pagtutuunan ng reflection, ng lesson. At ito po ay sa paghahari ni Haring Ela. Sa pagbibilang ko, siyang ika-4 na hari ng Northern Tribes. Kasi alam naman po natin from King Saul, King David, King Solomon, yung 12 tribes ay under ng iisang hari. Dangan nga lang sa naging kalalagayan ni Haring Solomon ay nahati ito sang-ayon sa ibinigay na propesiya ng Diyos. Ang Israel ay mahati sa dalawa. Para sa aking paggalang sa aking tipan kay David, mananatiling isang hari ang Judah. Pero then the rest of the tribe ay pangungunahan ng iba pang maghahari. So from King Jeroboam, namatay siya. Sumunod ay si Nadab na kanyang anak. Then namatay ang buong lahi ni Jeroboam dahil sa pagkakasala. Bigla namang sumunod itong si Baasa at siya yung tatay ni Haring Ela. Pagkatapos mamatay ni Baasa, ngayon si Haring Ela ang siyang namumuno. So, sa maikling mga talata kung paano naitala ang paghahari ni King Ela, pagbulay-bulayan natin mga kapatid. Ano ang mga reflections, ano ang mga leksyon na maaari nating matutunan sa kanyang buhay. Sangayon sa atin pong mga Bible scholars, ang background ng libro ng mga hari ay nagsasaysay ng history kung paano nagkaroon ng monarchy ang bayan ng Diyos. Kasi ang kanilang pamamahala dati ay yung tinatawag na theocracy, hindi siya monarchy. Theocracy meaning ang Diyos ang kanilang pinakahari. Ang problema, gusto nilang maging katulad ng mga karatig na bayan at ang sabi nila kay Samuel, gusto naming magkaroon ng hari. Ay di, ang Diyos sa kanyang malawak na pangunawa, sa kanyang malawak na pag-ibig, pinahintulutan niya silang magkaroon ng hari. Pero ang sabi niya kay Samuel, ito yung magiging karanasan nyo pag kayo ay nagkaroon ng haring tao. Ang sabi ng mga Israelita ay, sige, okay lang po yan. So ito yon nagpasimula mula sa pagkakatatag ng kanilang monarkiya sa pamagitan ng ministeryo at lingkod ng Diyos na si Propeta Samuel hanggang sa sila ay magkaroon ng pagkawasak sa panahon ng Babylon nung sila ay muling nabihag at naging alipin sa lugar ng Babylon. At ang First Kings, kung saan nakatala ang ating pag-uusapan ngayon, si Haring Ela, ay nagpasimula doon sa panahon ng malapit ng kamatayan ni Haring David. At nagpatuloy ito sa unang bahagi, yung history ng dalawang nahating kingdom. Okay? Na kung saan yun ay hanggang sa panahon ng kamatayan ni Haring Ahab. So, more on dito tayo pa sa mga beginning ng first part ng history nung nahati na yung bayan ng Israel. So, yung unang bahagi ng libro ng Hari ay yun yung patungkol sa mga buhay ni Haring Solomon, yung mga accomplishment niya. Hanggang sa ang Israel ay nagkaroon, umabot sila sa tinatawag na Golden Age. Kasi sa kasagsagan ng paghahari ni Haring Solomon, kagaya ng ipinangako ng Diyos, naging matiwasay, naging matagumpay ang buhay ng Israel, ng mga Israelita sa panahong iyon. Hanggang sa panahon na kung saan, ito na yung second half ng libro, mga minamahal na mga kapatid, na yung tribe ng Judah may isang hari, tapos then the rest of the tribe may hari rin. Kaya pagka nagbabasa tayo ng First Kings, maaring
dapat nating i-clarify, pag sinabing Israel, it's more on about the 11 tribes. Pag sinabing Judah, yun lang talaga yung hari ng Judah, isa lang ang kanyang pinamumunuan. Kasi yun na yung time na nagkaroon na ng split, nag-split na yung bayang Israel. So, sa main themes, mayroon lang dalawa na paulit-ulit na binabanggit when it comes to reading the first and second book of Kings. Ito lang po yun. Ang unang theme, at kanyang ginawa ang matuwid sa harap ng Panginoon. Pangalawa, at kanyang ginawa ang kasamaang ito sa harap ng Panginoon at lumakad sa buhay ng kanyang ama. So, sa inyong pagbabasa sa mga susunod pang mga kwento na ating pag-aaralan, ay makikita ninyo ang paulit-ulit na mga temang ito. Mayroong hari na sumunod at gumawa ng matuwid sa harap ng Panginoon. May hari na hindi sumunod at gumawa ng kasamaan sa harapan ng Panginoon at kanyang ipinagpatuloy ang gawain ng kanyang ama. So, tingnan po natin. Ito ang naitala sa 1 Kings patungkol sa paghahari ni Haring Ela. 1 Kings chapter 16 verse 8 at patuloy. Ang sabi po dito, nang ika-26 na taon ni Asa na hari sa Huda, ay nagpasimula si Ela na anak ni Baasa na maghari sa Israel sa Tirsa at nagharing 2 taon. Gusto muna nating i-emphasize itong anak ni Baasa. Si Haring Ela ay mula sa binhi ni Baasa. Kaya ang tanong, sino ba si Baasa? Sabi sa 1 Kings chapter 15 verse 33, nang 3 taon ni Asa na hari ng Huda, ay nagpasimulang maghari si Baasa na anak ni Ahiya sa buong Israel sa Tirsa at naghari ng 24 na taon. At siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon at lumakad ng lakad ni Jeroboam at sa kanyang kasalanan na ipinagkasala sa Israel. So, makikita ninyo ang kalalagayan ng ama ni Ela, si Baasa. Pansinin niyo po, ito yung sumunod na prophecy na ibinigay ng Diyos kay Prophet Jehu para sa magiging kahihinatnan ng tahanan ng sambayanan ni Baasa dahilan sa siya ay gumawa ng hindi matuwid sa harapan ng Panginoon. Ang sabi sa 1 Kings chapter 16 verse 7, at bukod dito'y sa pamagitan ng propetang si Jehu na anak ni Hanani ay dumating ang salita ng Panginoon laban kay Baasa at laban sa kanyang sambayanan. Ang sabi, dahil sa lahat ng kasamaan ng kanyang ginawa sa paningin ng Panginoon upang mungkahiin siya sa galit sa pamamagitan ng gawa ng kanyang mga kamay sa pagkagaya sa sangbayanan ni Jeroboam at sapagkat sinaktan din niya siya. So gusto po nating idiin, ito ang unang reflection mga kapatid, ang kahalagahan ng impluwensya ng magulang. Nakita ni Haring Ela kung paano nanguna ang kanyang tatay na si Baasa. At yung impluwensya ni Baasa ay naging epekto rin, naging bahagi din ng kanyang buhay nung siya ay naghari sa bayan ng Israel. Kaya, ang paalala, anumang nakikita, naririnig, nararamdaman ng mga anak natin mula sa atin bilang kanilang mga magulang ay nag-aambag at nakakaapekto sa kanilang tatahaking landasin pagdating ng panahon. So sa atin, bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Adventista, mahalaga pala na magkaroon tayo ng matuwid na impluwensya sa ating sambayanan. Para yung nangyayari sa loob ng ating sambayanan, ito rin yung marereflect natin sa ating pakikitungo sa loob ng iglesia, maging sa mga lugar na ating maaabot. Mahalaga na maunawaan natin, mayroong malaking kahalagahan ang impluwensya ng magulang. Sa same verse, binanggit ang kanyang paghahari ni Haring Ela ay naglas lamang sa 2 maikling taon. Tingnan natin. Ang pangalawang reflection dito ay yung tinatawag na kaigsian ng panahon. Hindi tayo palaging malakas, hindi tayo palaging
mayroong mahabang buhay. Pero ang gusto nating idiin, ang ating buhay ay maigsi. Gawin natin ang nararapat sa harap ng Panginoon upang maging makabuluhan ang ating buhay dito sa lupang ibabaw habang naghihintay sa ikalawang pagbabalik ni Jesus. Yung 2 years na pangunguna ay maigsi. Yung 2 years na pagiging hari ay sobrang igsi. Pero gusto nating idiin, kung tayo ay mabigyan ng pagkakataon na manguna, ating gawin, ating lubusin, ating pag-igihin. Nang sa gayon, ang magiging accomplishment natin sa tulong ng ating Panginoon Diyos ay magiging isang paraan para maibalik natin ang luwalhati sa kanyang pangalan. Bagaman maigsi ang panahon, gawin natin ang pinakamainam sa harap ng Panginoon. Nagpatuloy ang talata, ang sabi niya sa talatang 9, at ang kanyang lingkod na si Simri na punong kawal sa kalahati ng kanyang mga karo ay nagbanta laban sa kanya. Siya'y nasa Tirsa, si Ela ito, na nag-iinom at lasing sa bahay ni Arsa na siyang katiwala sa sangbayanan sa Tirsa. So, ito yung sunod na refleksyon. Sa kabila ng atin pong mga buhay, mayroon tayong kapananagutan, lalo na kung binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na mamuno. So, mayroong kapananagutan sa pamumuno. Ang ating mga tungkulin mula sa Diyos, sabi po dito, ito man ay sa ating sambayanan, sa lokal na iglesia o sa pamayanan, ay nararapat pagtuunan ng pansin at gampanan ng maayos upang mapaluguran ang ating Panginoon. So, sa panahon na mayroon tayong posisyon, sa panahong mayroon tayong responsibilidad, ay ito'y ating gawin ng maayos. Gawin natin ang pinakamainam nang sa gayon, ang ating patuloy na mapapaluguran ay walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Palaging mayroong responsibilidad sa bawat pribilehiyo na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya, ang nangyari sa malungkot na pangyayari, at pumasok si Simri at sinaktan siya at pinatay siya ng 27 taon ni Asa na hari sa Huda at naghari na kahalili niya. Ang tragic end ni Haring Ela dahilan sa kanyang pamumuno at sa maling pangunguna ay di pinatay siya ng kanyang lingkod na si Simri. Ang reflection 4 dito mga kapatid ay ito, yung kasaysayang may iwan ng iyong buhay. Kung sakaling mamamatay tayo, mamamatay ka, kung dumating ang kamatayan, anong iiwan nito sa mga taong patuloy na nabubuhay? Ito ba ay magiging paalala sa mabubuting gawa o babala mula sa mga masasamang gawa? Sa buhay ni Haring Ela, it so happened na in those 2 years na kanyang paghahari, nakita natin kung paano naging irresponsible siya sa kanyang pamuno kasi binanggit doon ay nagiinom at lasing, nasumpong ang lasing doon sa Tirsa. So doon pa lang makikita natin na ang kanyang may iwang legasiya, ang kanyang may iwang paalala sa kanyang buhay ay hindi magiging isang makabuluhang paalala, kundi isang babala, warning na huwag gayahin. So sa ating ding buhay, kung sakaling nga tayong dumating sa kamatayan, meron kaya tayong may iwang magandang legasiya, magandang patutuo sa mga taong may iwan natin, na siyang magiging isang magandang paalala at kanilang patuloy na susundan ang mga mabubuting bagay na ito para makatulong sa kanilang pagharap sa Panginoon pagdating ng panahon. Kaya, dito sa maikling mga talata sa buhay ni Haring Ela, ay ito po ang mga refleksyon ng inyong lingkod na nakita niya kung gaano kahalaga na dapat nating mapagtuunan ng pansin. Sa mga sumusunod na talata, ito na po yung pagganap sa propesiya sa sangbayanan ni Baasa. Nabanggit kanina doon sa previous verses na atin pong binasa, ito yung magiging end ng sangbayanan ni Baasa dahilan sa kanyang pagsuway sa Panginoon.
Ang sabi sa 1 Kings chapter 16 verse 11, at nangyari nang siya'y magpasimulang maghari, si Simri na po ito. Pag-upo niya sa kanyang luklukan, ang ginawa niya ay kanyang sinaktan ang buong sambayanan ni Baasa. Hindi siya nag-iwan ng isa man lamang lalaking bata, kahit kamag-anak niya, kahit mga kaibigan niya. At ang sabi, ganito nilipol ni Simri ang buong sambayanan ni Baasa. Bakit niya nilipol? Ito na yung fulfillment. Ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinalita laban kay Baasa sa pamamagitan ni Jehu na propeta. Bakit? Dahil sa lahat ng mga kasamaan ni Baasa at mga kasalanan ni Ela na kanyang anak na kanilang ipinagkasala. Ang kanilang ipinagkasala sa Israel upang mungkahiin sa galit ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, sa pamamagitan ng kanilang mga kalayawan. Yun ang pinakarason kung bakit nagkaroon ng katapusan ang lahi ni Baasa at wala nang sumunod pa kay Haring Ela dahilan sa kanilang ginawang pagsuway at paglabag laban sa Diyos. So, ano yung mga lessons na pwede po nating makuha? Number 1, magkaroon ng buhay na pananampalataya. Pag sinabing buhay na pananampalataya, ang pagkakaroon nito, ito po'y nagre-resulta sa pagsunod sa Diyos, pagganap sa kanyang mga utos. Hindi mo pwedeng sabihin mayroon kang pananampalataya, pero ayaw mong sumunod. Ang totoo, pag ikaw ay tunay na mananampalataya at kung buhay ang iyong pananampalataya sa Diyos, bahagi nito ang pagsunod sa utos ng Diyos. Dangan nga lang, si Baasa, si Ela, ay walang buhay na pananampalataya sa buhay na Diyos ng Israel. Kaya lumabag sila sa kanyang utos. Sumuway sila sa kanyang palatuntunan. Ang pagsuway sa Diyos, mga kapatid, ay nagdudulot ng kasalanan. Kasalanan mo personally. At the same time, may spread mo yung kasamaan sa mga taong nakapaligid sa iyo. At eventually, magkakaroon ka ng tragic end. At yun ay ang kamatayan. So ang gusto ng Diyos, mapaalalahanan tayo sa lesson sa buhay ni Haring Ela na dapat pala ay patuloy tayong magkaroon ng buhay na pananampalataya sa Diyos. Kaakibat iyon yung pagsunod sang-ayon sa kanyang kalooban. Pangalawa na leksyon, manalangin para sa pagpuspos ng Espiritu. Ang buhay natin ay isang labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Kailangan nating palaging alalahanin na mayroon struggle araw-araw. Kaya, kailangan natin ng kapangyarihan mula sa Diyos upang magkaroon tayo ng pagtatagumpay sa ating araw-araw na pamuhay. Hindi natin pwedeng sabihin, napanagumpayan ko ito kasi sa sarili kong lakas. Hindi. Sa pagiging isang mananampalatayang Kristiyanong Adventista, alam natin, ang bawat tagumpay ay dahilan sa biyaya ng Diyos. So gusto nating idalangin na maari tayong puspusin ng banal na spirito araw-araw nang sa gayon. Ang sabi nga ni Haring David, iniingatan ko ang iyong salita sa aking puso araw at gabi upang ako'y hindi magkasala sa iyo. Gusto ng Diyos ma-experience natin yung malalim, malapit na pakikipagrelasyon sa Kanya. Ang Diyos ay palaging gustong magkaroon ng pakikipagrelasyon sa atin. Kaya idalangin natin sa tulong ng banal na spirito'y bigyan tayo ng kapangyarihan na magkaroon ng pananagumpay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At ang huling bahagi ay ito, magbahagi at magpatotoo sa iba. Bilang isang mananampalataya ni Kristo, ang ating buhay ay isang bukas na libro sa mga tao. Pag sinabing bukas na libro, ang ating buhay ay nararapat na maging isang liwanag sa kanila upang makita nila ang daan patungo kay Jesus. Mayroon tayong buhay na pananampalataya sa Diyos. Tayo sa biyaya ng Diyos, binibigyan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu kung atin itong idadalangin. At dahil dininig ng Diyos ang gantong mga pananalangin, makakapagbahagi tayo at magiging patotoo ang ating buhay sa ibang mga tao. Gusto ng Diyos malaman nila. Ang sabi niya nga sa Great Commission ay itong ebanghelyong ito
ay magiging patotoo sa iba't ibang panig ng sanlibutan, wika, lahi at lipi, nang sa gayon darating ang wakas. Gusto ng Diyos na ang patotoo ng kanyang ebanghelyo ay malaman ng ibang mga tao. And then sila ang bahalang mag-decide kung tatanggapin ba nila o kanilang tatalikuran ang ebanghelyong ito. Ang ating gawain bilang mga mananampalataya, mga kapatid, ay ang magbahagi at ang magpatotoo sa iba. At idinadalangin natin, Hari Noah, makatugon sila kagaya ng ginawang pagtugon natin sa pagtanggap kay Kristo bilang ating tagapagligtas. Kaya sa lundo ng pag-aaral natin ng Book of Kings, uulitin natin na meron lamang dalawang pinaka-main themes na tumatakbo sa librong ito. Una ay yung sinasabi kanyang ginawa ang matuwid sa harapan ng Panginoon. Pangalawa, kanyang ginawa ang masama sa harapan ng Panginoon at siya'y lumakad sa gawi ng kanyang mga ama. Ang ating pinaka gustong idiin itong unang bahagi sa ating buhay bilang mananampalataya habang tayo ay nananalangin para sa gawain ng iglesia sa buong sanlibutan, habang nananalangin tayo sa ating mga kapatid na may mga prayer requests, patuloy nating gawin, patuloy nating pakatandaan ang panalangin na dinidinig ng Diyos ay ang panalangin ng mga taong lumalakad ng matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Gusto nating idiin, maranasan natin sa ating buhay pananampalataya na tayo ay lumalakad ng matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Kaya, mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, ito ang ilang mga refleksyon at ang ilang mga leksyon mula sa paghahari ni Haring Ela. Nawa, ang pagpapala ng Diyos ang atin pong maranasan upang sa gayong patuloy nating paglilingkod ay magkaroon tayo ng isang buhay na pananampalataya, sama-sama tayong manalangin sa pagpuspos ng banal na espiritu, at higit sa lahat, tayo ay makabahagi, makapagpatotoo sa ibang mga tao habang patuloy tayong naghihintay sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Muli, magandang umaga at magandang gabi, magandang hapon saan man tayong nasa panig ng sanlibutan, at God bless sa atin pong lahat. Amen. Salamat. Amen. Amen. Ayan. Bago po natin ibigay kay Ma'am Junice ang appeal song, batiin po natin at i-welcome ang ating during discussion pumasok sa ating pong Zoom, sa Ate Isa, Brother Jong and Sister Langging, Sister Annalyn Pines, Sister Rose Leonor and Sister MK. Welcome po. At ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Junice for our close appeal song. Amid the countless blessings the Lord has given me, the light of truth and goodness, the Holy Spirit speak. I see the many sorrows that His children must endure. So much hurt I long to heal. How can I change the world? There are hands I cannot hold, hearts I cannot comfort, tears that only miracles can stay. So let me love and serve and teach those who come within my reach. For miracles begin that way. The Savior walked in Galilee, unknown in many lands, yet touching every nation by the labors of His hands.
giving light to all the world by teaching but the few. He is my example in the work that I must do. There are hands I cannot hold, hearts I cannot comfort, tears that only miracles can stay. So let me love and serve and teach those who come within my reach. For miracles begin that way. For miracles begin that way. Amen. For our closing prayer, Pastor. Tayo po ay sama-samang yumuko, tayo ay manalangin mga kapatid. Mahabagin naming Ama, Diyos naming makapangyarihan sa lahat, na ang inyong trono ay nasa langit na mga langit. Sa amin pong pananalangin, O Diyos, patuloy kaming humihiling na inyong pakinggan ang aming mga pagsamo. Yayamang kami ay sumasampalataya na anuman ang aming hingin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus ay inyong diringgin. Salamat, O Diyos, sa inyong paalala sa amin. Habang patuloy kaming naglilingkod, ay aming isaalang-alang ang mga refleksyon at ang mga leksyon sa naging pamumuno ni Haring Ella. Marami kaming matututunan dito dahil ito ay nagbibigay paalala at babala sa amin sa mga dapat naming gawing matuwid sa inyong harapan at sa mga hindi dapat naming gawin sa inyong harapan. Nang sa gayon na aming paglilingkod ay magiging makabuluhan, ano pat sa amin pong paglilingkod ay magbibigay ito ng kaluwalhatian sa inyong banal na pangalan. Sa kanya-kanyang pamilyang aming kinabibilangan, Panginoon Diyos, alalahanin ninyo ang inyong mga tahanan na nandirito sa platform na ito. May mga kanya-kanya silang kahilingan, O Diyos. Humihiling kami na patuloy niyong inawa itong dinggin at umaasa na ang inyong pinakasagutan ay ang pinakamainam na kasagutan sa aming mga kahilingan. Tulungan niyo lang kaming magkaroon ng buhay na pananampalataya sa iyo. Na kahit anong mangyari sa aming buhay, patuloy naming susundin ang inyong mga utos. Gaganapin ang inyong kalooban upang sa gayon sa aming paghihintay ay patuloy na magiging isang paalala ito sa amin upang hindi kami lumayo sa iyo at mas lalo lamang kaming magkakaroon ng malalim na pananampalataya sa aming Panginoong Hesus. Ganon din aking idinadalangin ang kanilang kalusugan at pangangatawan. Pagpalain niyo ang bawat isa sa kanila mula sa pinakabata hanggang sa nakakatanda. Inyong ilayo, sawayin ang mga hindi magagandang pangyayari, anumang mga maigpit na karamdaman, at patuloy niyong iparanas ang katiwasian, kaginawahan at kaalwanan sa kanya-kanyang lugar na aming pinaglilingkuran. Panginoon Diyos, idinadalangin din namin. Kailangan naming mapuspos ng iyong banal na spirito na siyang uukit ng panibagong puso sa amin, isang pusong laman na handang pakinggan at sundin ang inyong mga utos, ano pat isabuhay namin ang mga bagay na ito. Kami may hina, ngunit sa inyong kapangyarihan, sa inyong biyaya, ito ay palaging sapat upang maging matagumpay kami sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ano pat habang lumilipas ang mga araw, linggo, buwan at mga taon, mas lalo kaming magiging malapit sa larawan ng aming Panginoong Hesus. Panauli ninyo ang larawang nasira dahil sa pagkakasala at malubos ito sa ikalawang pagbabalik ng amin pong Panginoong Hesus. Gayon din, alalahanin na maging patotoo kami sa ibang mga tao. Maibahagi namin ang mga karanasan namin sa iyo upang sa gayon maging daan din ito upang malaman nila na mayroong buhay na Diyos at tanggapin din nawa nila si Kristo bilang kanilang personal na tagapagligtas. Sa amin pong pananalangin ay patuloy niyong alalahanin ang inyong mga anak na mayroong mga karamdaman, mayroong mga pangailangan sa buhay,
mayroong mga espesipikong kahilingan sa iyo. Umaasa kami na kayo ang Diyos na maalam sa lahat, alam ninyo ang pinakamabuti para sa kanila. Dinggin niyo aming mga kahilingan sang-ayon sa inyong pinakamainam na plano para sa amin. Salamat o Diyos sa binigay na pagkakataon na kami ay sama-samang makapagpanalangin sa umagang ito, sa mga oras na ito, at kami umaasa dakilang Diyos na bago pa man naming hingin ang mga kahilingan ito'y alam ninyo at inyo nang pinakinggan, ano pat ibinibigay ninyo ang pinakamainam na kasagutan. Lahat ng ito'y aming sinasampalatayanan alang-alang lahat sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Salamat po, Pastor. Okay po, continue tayo habang kayo po ay naghahanda ng inyong pong mga katanungan, reflection, ay dumako muna tayo sa atin pong kodakan.